Sa simula ng kwento, sabi ni Lee Chan, may nagsabi sakin dati na kapag mabait ka sa buhay, mabubuti rin ang mangyayari sa'yo. Dahil dito, lagi akong naging mabait sa lahat at namuhay ng maayos. Simula pagkabata, maayos ang takbo ng buhay ko. Tapos dumating siya, ang girlfriend ko. Mas pinagkatiwalaan ko pa siya kaysa sa pamilya ko. At doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ko. Para lang mapasaya siya, ibinento ko ang lupa ng tatay ko. Pati pamilya ko, tinaboy ko na. Pero ngayon, dahil sa pagtataksil ng girlfriend ko, nasa bingit ako ng kamatayan. Pero sa pinakakritikal na oras, may dumating at iniligtas ako. Doon ako nangako sa sarili ko, magiging pinakamalakas ako sa mundong to. Yung dating lukha na inosente at walang muwang. Wala na yon. Iniwan ko na ang lumang ako, at naging ako si Immoral Emperor Luwa Wuji. Pero kahit ganon kalakas ang kapangyarihang nakuha ko, nagkamali pa rin ako. Nagtitiwala pa rin ako sa mga tao. Pinagkatiwalaan ko ang mga tinatawag kong kapatid, at ang alaga kong disciple, na kaya kong ayalay ang buhay ko para sa kanya. Pero ngayon, sila mismo ang gustong pumatay sakin. Pero gaya ng kasabihan, hindi mo talaga masasabi ang takbo ng tadhana, pwede itong magbago sa isang iglap. Binigyan ako ng isa pang pagkakataon ng mga Diyos, bumalik sa nakaraan para itama ang mga pagkakamali. Ngayon, kaya ko na silang durugan ng isang atake. Pero hindi ko sila papatayin agad. Ipaparamdam ko muna sa kanila ang sakit bago sila mawala. Noong bata ako, tinuruan akong maging mabuti sa lahat. Pero ang buhay ang nagturo sa akin na maging mabuti lang sa mga taong mabuti rin sa akin. Ngayon, daranas ng kapahamakan ang mundo, at pati kaluluwa ng mga kalaban ko ay mangangatog, dahil wala na si Lukhan. Ang Immoral Emperor Luwa Wuji ay nagbalik. Samahan niyo ako sa kwento ng paghihiganti, at panoorin kung anong klaseng impyerno ang ibubuhos ng Immoral Emperor sa mga kalaban niya. Simulan na natin ang kwento. Sa unang eksena, pinapatay ng bida natin ang isang grupo ng tao. Habang naglalakad siya, iniisip niya, hindi ko mapapatawad ang disciple ko. Sa isang flashback, sinabi ni Luwa Wuji, tinanggap na kita bilang disciple ko. Hindi mo na kailangang magbigay ng kahit anong regalo. Sumagot ang disciple, Immortal Emperor, alam kong wala sa kalingkingan ng halaga mo ang regalo ko. Pero sana tanggapin mo ito bilang simbolo ng paggalang ko. Napakapalad ko pong maging disciple mo, at nangangako akong mananatiling tapat sa iyo habang buhay. Sa susunod na eksena, binasbasan siya ni Luwa Wuji, anak, binabasbasan kita ng tagumpay at taas na maaabot mo ang pinakadakilang antas. Sa kasalukuyan, makikita ang disciple na nakagapos sa napakaraming heavenly chains. Umiiyak siya, Master, iligtas mo ako. Habang yung iba ay nang-aasar, akala mo ba darating si Luwa Wuji? Kung hindi siya pumunta, mapupunta na sa atin ang disciple niyang yan. Biglang lumitaw si Luwa Wuji at winasak ang mga kalaban, ang lakas ng loob niyong saktan ang disciple ko. Nang mapansin siya ng disciple, huminga ito ng maluwag, Master, dumating ka rin. Sagot ni Luwa Wuji, anak, sandali lang. Andito na ako para iligtas ka. Pero hindi sinasadyang natapakan ni Luwa Wuji ang Ten Furious Formation, na biglang nagpapahina sa kanya. Habang pinapalaya ang sarili sa mga kadena, sinabi ng disciple, kung pinagkatiwalaan mo lang ako ng inheritance mo, hindi na sana ako napilitang gawin to. Nagpatuloy siya, hindi ko akalaing ganito pala kalalim ang malasakit ng Immoral Emperor para sa disciple niya. Dati, kaya mong kilalanin ang formation na to kahit sa malayo, pero ngayon, sa pagmamadali mo, ikaw mismo ang pumasok. Galit na tanong ni Luwa Wuji, anong kasakiman ba ang hindi ko kayang ibigay sa'yo? Sagot ng disciple, Master, hawak mo ang Supreme Emperor Scripture, ang pinakamalakas na artifact sa langit at lupa. Ibigay mo na sa akin yun, kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na pahirapan ka. Galit na galit si Luwa Wuji. Sinira niya ang regalo ng disciple at pinalabas ang buong lakas niya, ako ang Immoral Emperor. Walang formation ang makakatalo sa akin. Nag-isip ang disciple, paano pa rin siya ganito kalakas kahit nahulog na siya sa isang formation na wala pang nakakalabas ng buhay. Pero biglang inatake si Luwa Wuji ng isang napakalakas na tira. Habang nasasaktan, napaisip siya, pati mga kaibigan ko,
nagtaksil dahil lang sa Emperor Scripture. Sabi ng pinuno ng mga umaatake, Luo Wuji, sa totoo lang, wala naman talaga kaming galit sa'yo. Pero kahit habol ka ng lahat, ikaw pa rin ang umangat sa mundong puno ng imoralidad. Talagang aasahan mo na ang inggit, di ba? Tapos nang aasar pa ang disciple, huwag ka nang magmakaawa, wala rin yang silbi. Ibigay mo na ang Emperor Scripture kung ayaw mong durugan ka namin piraso-piraso. Sumagot ang Immoral Emperor, tumaya kayo laban sakin. Mga taksil kayong lahat, pangarap nyo lang yan na hindi kailanman matutupad. Kung yan lang ang habol nyo, ang Emperor Scripture, tatandaan nyo to, hinding-hindi ko yan ibibigay. Pagkasabi niya noon, winasak ni Luo Wuji ang buong planeta gamit ang kapangyarihan niya. Pagmulat ng mata ni Luo Wuji, may narinig siyang mga boses. Buhay pa ba ako? Hindi. Baka ito na ang aking muling kapanganakan. Na-realize niya, tapos na ang cultivation ko, pero nasa katawan ko pa rin ang Supreme Emperor Scripture. Hindi ito panaginip, nakabalik ako sa Earth, sa panahon na 20 years old pa lang ako. Ibig sabihin, may isa pa akong pagkakataon. Pwede kong simulan ang lahat ng maaga. Pwede kong kolektahin ang lahat ng heavenly seeds na natira sa Earth. Dati, kahit late na ako nagsimula, naging Heavenly Emperor pa rin ako. Pero ngayon, ako ang unang gagalaw. Wala nang makakatalo sa akin. Disciple ko, magkikita tayong muli. At sa pagkakataong yon, ibang klase na ang trato sa'yo ng master mo. Biglang tumunog ang cellphone ni Luo Chan. May boses sa kabilang linya, Luo Chan, si Jin Jim to. Nalubat ako kaya tawag ako gamit phone ni Mama. Nasa station kami, hinihintay ka. Tawagan mo ko pag nandyan ka na. Nag-isip si Luo Chan, Jin Jim, kailangan pa nating magkwentahan. Sa wakas, binigyan ako ng pagkakataon. Tingnan natin ngayon, Jin, kung paano kita lalapatan ng hustisya. Malapit lang, may isang babae sa gilid na nakapansin kay Luo Chan. Sabay sigaw, anong ginagawa mo dyan? Tigilan mo nga yung kartihan mo. Kanina ka pa nakatitig sa school namin tapos yang creepy mong ngiti nakakainis. Akala mo siguro may pambili ka ng ganyang mamahaling painting, ha? Biglang sumabat ang lolo ng babae, Shuang, huwag kang bastos. Tumalikod siya kay Luo Chan, binata, interesado ka ba sa painting na to? May alam ka ba tungkol dito? Nag-isip si Luo Chan, $1 million painting daw. Sok, ganitong klase ng artwork, binibenta lang to ng $500 sa totoo lang. Sagot ni Luo Chan, nagtataka lang ako kung paano ka naging masaya sa pagbili ng pekeng painting. Nang marinig yun, pareho silang nagalit, ang babae at ang lolo niya. Sabi ng lolo, binata, bibigyan kita ng payo, huwag kang basta-bastang nagsasalita ng walang basehan. Pinacheck ko tong painting na to sa lahat ng eksperto sa lungsod, totoong-totoo yan. Sagot ni Luo Chan, kahit pa 100 tao o 1,000 pa ang tumingin dyan, kung peke, peke pa rin. May naka-score sa'yo, pinaubaya mong bayaran ng 5 million ang isang painting na 500 lang ang halaga. Galit na sigaw ng babae, mukhang kailangan mong maturuan ng leksyon. Habang sumusugod siyang suntukin si Luo Chan, tumigil sa ere ang kamao niya, nakadikit sa dibdib ni Luo Chan, hindi man lang siya makagalaw. Gulat na gulat ang babae, bakit hindi ko man lang siya matamaan? Habang nakamasid ang lolo, napansin niya, may internal strength ang binatang to. Lumapit ang lolo, Shuang, umatras ka muna. Tapos hinarap si Luo Chan at nagsabi, binata, patawarin mo kami kung naging bastos kami. Huwag mo sanang dibdibin ang mga sinabi ng apo ko. Umiwas ang apo, lolo. Bakit ka humihingi ng sorry sa isang mandarayang to? Nag-isip ang lolo, buti na lang mabait ang grandmaster na to. Kung gusto niya, kaya niyang durugan ang apo ko sa isang iglap. Lumapit siya sa apo, hanggal na bata, humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon na, sa isip ni Luo Chan, matalino ang matandang to. Sinusubukan niyang kunin ang loob ko. Napilitan ang babae at nagsabing, binata, patawad kung naging bastos ako. Sagot ni Luo Chan, hindi ko naman dinidibdib ang mga sinasabi ng mga taong wala naman akong pakialam, at hindi ka mahalaga sakin. Nagulat ang babae, ito ang unang beses na humingi ako ng tawad sa iba, tapos ang kapal pa rin ng mukha ng taong to. Sabi ng lolo, maraming salamat,
Master, sa kabutihan niyong ipinakita. Maaari ko bang malaman ang pangalan niyo? Sagot ni Luo Chan, ako si Luo Chan. Nagpatuloy ang lolo, Ginoong Luo, maaari mo bang tingnan ang painting na to at sabihin kung anong mali rito? Sagot ni Luo Chan, hindi ko lang sasabihin, ipapakita ko. Sabay punit niya sa painting. Nagulat ang lolo at ang apo habang hawak nila ang mga piraso ng pinunit na painting. Pinaliwanag ni Luo Chan, bawat piraso ng painting na to, magkakaiba. Ang mga dakilang pintor noon gumagamit ng double strokes, pero dito hindi pantay-pantay ang hagod. Ang isang bihasang artist, hindi gagawa ng ganitong kapunapan ang pagkakamali. Habang sinusuri ang mga piraso, sumang-ayon ang matanda, tama ka, peke nga to. Napakagaling ng pagkopya kaya halos hindi mo na mapapansin na hindi ito ang orihinal. Buti na lang at nakilala ko si Ginoong Luo ngayon. Kailangan ko talagang makuha ang loob niya, mahalaga ito. Napatingin si Luo Chan sa isang kahon sa sulok. Sandali, ipakita mo nga sa akin yung kaong kahoy. Tanong ng matanda, gusto niyo po ba ito, Master? Sa isip ni Luo Chan, mukha lang ordinaryong kahon to, pero ang laman nito ay heavenly seeds. Isang patak lang, pwede nang gawing cultivator kahit sinong tao. Mukhang hindi alam ng matandang to kung anong meron siya, baka ibigay pa niya sa akin. Sabi ni Luo Chan, gusto ko tong kahon. Pero hindi ako tumatanggap ng libre. May ibibigay akong kapalit. Sagot ng lolo, kung ganun, pakiusap, tanggapin mo na lang ang apo ko bilang disciple mo. Isa na tong napakalaking pabor para sa akin. Nang maramdaman ni Luo Chan ang potensyal ng babae, bigla siyang nainis, hindi pwede. Kahit ano pa hilingin mo, papayag ako, pero hindi yan. Sabi ng matanda, pero nangako ka na sakin. Sa isip ni Luo Chan, kapag nagsalita na ang isang immortal emperor, hindi na pwedeng bawiin. Mukhang nasiloko ang sarili ko sa pangako ko. Sabi ni Luo Chan, fine. Pero kailanman, hindi niya ako tatawaging master. Teacher, lang. At walang ceremonial rites sa pagitan namin, gaya ng tradisyon ng master at disciple. Sagot ng matanda, walang problema ron. Suan, magpakita ka ng respeto sa teacher mo. Pagdating ng tren sa Tony Station, bumaba sina Luo Chan at ang matanda. Sabi ng matanda, Ginoong Luo, kung kailangan nyo ng kahit ano, huwag kayong maiyang lumapit sa akin. Nagbubulong si Suan, Lolo, ano bang nangyari sa'yo? Alam ng lahat kung gaano kakalakas sa Tony. Maraming sikat at makapangyarihang master ang gustong gawin akong disciple, tinanggihan mo silang lahat. Pero ngayon, ginawa mo akong disciple ng isang kaedad ko lang. Sabi ni Lolo, Mr. Luo ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang pambihirang nilalang. Kung hindi mo pa siya nakikita bilang malakas, hindi mo kasalanan yun. Naalala mo ba si Len Haong? Yung sinasabi kong lalaki dati. Tanong ni Shuang, yung Len Haong na tinatawag nilang Mr. Beast, yung undefeated king sa battlefield. Siya yung mag-isa lang tinalo ang libu-libong sundalo. Isa siya sa pinakamalakas sa buong bansa. Lolo, gusto mong sabihin, kasing lakas niya yung lalaking yun. Mahinang pinalo ni Lolo si Shuang, hindi mo sila pwedeng ikumpara. Mas makapangyarihan si Mr. Luo. Anak, sinasabi ko to para sa ikabubuti mo. Kailangan mong makuha ang tiwala ni Mr. Luo. Ang presensya niya dito sa Tony, kayang baguhin ang kapalaran ng buong lungsod. Samantala, sa labas ng istasyon, sabi ng nanay ni Xiaman, kanina pa tayo naghihintay sa basurang yan. Kapag nasunog ang balat ko sa araw, anong gagawin natin? Sagot ni Xiaman, Mom, parating na siya. Habang papalapit si Luo Chan, sa isip niya, Tony, marami kang naibigay sa akin noon. Pero sa huli, kinuha mo rin ang lahat. May mga taong nagdala sa akin sa impyerno dito, pero ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila ng tunay na impyerno. Biglang tinawag siya ni Xiaman, Luo Chan. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Halika na rito. Sagot ni Luo Chan, Jiangman, ang tagal na simula nung huli tayong nagkita. Sabi ni Jiangman, ano ka ba, batiin mo muna si Mama. Sa isip ng nanay ni Xiaman, itong hampas lupang to, siya pa ang magiging asawa ng anak ko. Wala sa itsura, wala rin sa pera. Ewan ko ba kung anong nakita ng anak ko sa kanya. Sabi ng nanay,
Alam ko kung bakit hindi siya bumabati. Mga kabataan ngayon, ang yayabang. Pinaghintay tayo ng kalahating oras, ni hindi man lang marunong magpahalaga sa oras ng iba. Tumutol si Shiaman, Ma, bakit ganyan ka magsalita? Tugon ng nanay, sumakay ka na sa kotse. Hindi ako magbibilad sa araw para lang sa inyo. Sa isip ni Jiang Man, nagbago si Luo Chan, dati, lagi siyang magalang sa lahat. Pero ngayon, ni hindi man lang niya binati si mama. Sabi pa ng nanay, alam mo bang yung mga bahay sa Nakon Beach, napakaganda. Pinakamagandang view sa buong lungsod. Pero syempre, hindi ko naman ine-expect na makakabili ka ng bahay dito. Sabi ng nanay ni Shiaman, ito ang may pinakamagandang view sa buong lungsod. Hindi ko naman inaasahan na makakabili ka ng bahay dito, pero kung kaya mo man lang bumili ng duplex, sapat na yon para sa akin. Tumira ka sa itaas, kami sa baba. Sagot ni Shiaman, Ma, alam mo namang 100,000 per square foot ang presyo dito. Para makabili ng bahay, kailangan ng milyon-milyon. Napairap ang nanay, so yung lalaking pinili mong maging asawa, ni duplex dito hindi kayang bilhin. Anong klaseng lalaki yan? Sa isip ni Shiaman, bakit hindi nagre-react si Luo Chan? Dapat pinapunta na niya si Hill para bilhin yung duplex. Hindi sapat tong pang-aasar na to, kailangan ko nang isama ang iba. Pagdating sa bahay, sabi ng tatay ni Shiaman, Luan, kumusta ka na? Mabait kang bata, at ang gwapo mo pa. Singit agad ang nanay, puro ganyan ka na lang ba? Hindi ka ba nahihiya? Nasa bahay ka lang buong araw, ni hindi mo maalagan ang asawa mo. Bilasan mo, kumuha ka ng tsaa, kundi magsisisi ka. Sabi ni Luan, Uncle, ako na po ang kukuha ng tsaa. Umirap ang nanay, Shiaman, anong klaseng lalaki tong pinili mo? Kakadating lang, pinagsisilbihan na agad ang tatay mo. Parehas lang sila. Ang pagkakamali ko sa pagpili ng asawa, parang pinasa ko na rin sayo. Biglang tumunog ang doorbell. Mula sa pinto, may lalaking nagsabi, Shiaman, andyan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? May extra ticket ako, tara nood tayong sine. Sagot ni Shiaman, anong ginagawa mo dito? Wala akong libreng oras, hindi ako makakasama. Binuksan ng nanay ang pinto, Jing, andyan ka pala. Bakit ka pa naka-standby sa labas? Pasok ka. Nag-aalalang sabi ni Shiaman, pero ma, si Luo Chan, nandito ngayon. Ngumiti si Jing, tita, may dinala akong espesyal na pabango galing France. Isang spray lang, amoy sosyal ka na agad. Tuwang-tuwa ang nanay, ay nako Aiho, basta may pasalubong ka, pwede mo akong bulahin kahit kailan. Samantala, matalim ang tingin ni Luo Chan kay Jing. Nagtanong si Jing habang nagpapakipot, tita, sino naman tong isa? Sagot ng nanay, siya. Yung inutil na anak ng inutil na kaklase ng asawa ko. Galing probinsya, naghahanap lang ng trabaho dito sa syudad. Sa isip ni Jing, probinsya nung kalabasa lang pala ito. Sabi ni Jing, nice to meet you. Hindi siya pinansin ni Luan at tumingin sa uncle niya, Uncle, tulungan na kita dyan. Sa isip ni Jing, ang kapal ng mukha ng makong na to para isnabin ako. Hindi ko palalampasan to. Sabi ni Jing, kung dito ka natitira sa Tony, mas mabuting magkakilala tayo. Mahirap maghanap ng trabaho sa syudad. Sagot ni Luo Chan, malamig at diretso, huwag kang mag-alala, ang taong katulad mo, hindi madaling makalimutan. Tumawa si Jing, Shiaman, parang ayaw akong kausapin ng kaibigan mo. Sabi ng mami mo naghahanap siya ng trabaho, bakit hindi mo siya i-refer sa company ko? Lumalago kami ngayon, laging may bakanteng posisyon. Sigurado akong makakakuha siya ng magandang pwesto. Ngumiti ang nanay ni Shiaman, Jing, napakagaling mo talaga. Sa murang edad, may sarili ka ng kumpanya, at isa ka pa sa mga propesor sa kilalang unibersidad. Sa tulong mo, siguradong may mararating si Shiaman sa buhay. Tapos tumingin siya kay Luo Chan, dapat matuto ka sa kanya. Makakabuti rin yan sa'yo. Pero si Luo Chan, walang reaksyon. Tahimik lang siyang lumabas ng kwarto, naiwan ang malamig na presensya sa hangin. Tinawag siya ni Shiaman, Luo Chan, saan ka pupunta? Hindi siya sinagot, diretso lang sa labas. Sa isip ni Jing, hindi kinaya ng talunan yung kahihiyan.
Buti na lang umalis agad. Sa labas, sinundan siya ni Xiaman. Luo-chan, huwag kang magkamali ng intindi, kaibigan ko lang si Jing. Pero malamig ang sagot ni Luo-chan, hindi ko naman kinu-question ang relasyon nyo. Kaya wala kang kailangang ipaliwanag. Sagutin mo lang ang tanong ko. Napaisip si Xiaman, iba siya ngayon, hindi ganito dati. Parang ibang tao na tong kaharap ko. Napaiyak siya, alam ko, Luo-chan, nag-aalala ka para sa akin. Pero hindi sapat ang pag-aalala sa mundo ngayon. Ang pera ang tunay na kailangan. Si Jing, mataas ang posisyon ng tatay niya sa Tony. Isa rin siya sa pinakamalalaking shareholder sa isang kilalang kumpanya. Ini-ignore ko siya para sa'yo. Pero kahit papaano, para sa akin, sana naman kaya mong bumili ng bahay dito sa Tony. Dahil kung wala yon, hindi ka tatanggapin ng pamilya ko. Diretsyong sagot ni Luo-chan, itigil mo na yung paligoy-ligoy mo. Sabihin mo ng direkta kung anong gusto mong sabihin. Nag-alinlangan si Xiaman, pero tuloy pa rin. Yung factory ng papa mo, worth over 3 million. Sabi ni mama, kung mangungutang ka laban doon, madali kang makakabili ng bahay. Tahimik si Luan. Sa isip niya, ulit na naman. Pareho na naman ang linya. Akala niya nakalimutan ko. Nag-flashback. Masayang-masaya si Luan noon, hawak ang papeles, sa wakas. Nabili ko na ang dream house ni Xiaman. Mabubuo na rin ang pamilya natin. Pero kinabukasan, nakita niya si Xiaman, kasama si Jiang. Walang kahit katiting na pagsisisi. At sa halip, inilipat pa ni Xiaman ang bahay sa pangalan niya. Maya-maya, may dumating na mga goons. Pinagpalo siya. Jiang, Xiaman, traidor kayo, sigaw ni Luan habang duguan. Ginamit niyo ang pagmamahal at pagkakaibigan. Ginamit ko lahat ng naiwan ng tatay ko para mabili tong bahay na to. Lahat ng meron kayo, sakin galing. Pero walang awa, binugbog siya. Itinapon sa labas ng sariling bahay. Balik sa kasalukuyan. Sabi ni Xiaman, kausapin mo na lang si Papa, kunin mo yung factory papers. Hinayla ni Luan ang kamay niya palayo, ano bang minamadali mo? Kakasimula pa lang ng tunay na palabas. Sa loob ng bahay, reklamo agad ang nanay ni Xiaman. Walang modo yang Luan na yan. Umalis nang hindi man lang nagpaalam. Ni hindi sumabay sa kainan. Pati anak ko, sinundan pa siya. Lumapit si Jiang, Auntie, huwag ka nang magalit. Tingnan mo tong regalo ko, perfume from France. Isang spray lang, amoy sosyal ka na. Tuwang-tuwa si Madam, Jiang, napakabait mong bata. Alam mo ba anong binigay ni Luan? Tea leaves, 2 supot lang. Sino bang nagbibigay ng ganon? Mukhang promdi talaga. Biglang napangiwi si Jiang, napahawak sa tiyan. Si Madam, nag-spray ng perfume, tapos napatigil. Teka lang, bakit parang amoy panes? Ang baho, saan galing to? Nahihiyang sabi ni Jiang, Auntie, baka ako po yun. Mali yung nainom ko, at hindi ko napigilan. Napasigaw si Madam at hinimate dahil sa amoy. Si Jiang, pulang-pula, tumakbo palabas. Hintayin mo ko, Luan. Babawi ako sa kahihiyang to. Si Luan, nanunood mula sa labas, may mapanoksong ngiti. Ito pa lang ang simula. Unti-unti, babayaran nila lahat. Nag-aayos si Xiaman, pilit inaayos ang sitwasyon. Luan, halika na, tutulungan kitang maghanap ng bahay sa mayaman na area dito malapit. Sumabat agad ang nanay niya. Bakit ka pa bumabalik? Hindi mo ba nakikita kung gaano nakawasak ang kondisyon ko? Pero kalmado lang si Luan, hindi niyo na ako kailangang ihatid. Lalakad na lang ako mag-isa. Pagkalabas niya, tumunog ang phone niya. Mensahe mula kay Shuang. Teacher, nasaan ka? May presidential suite na hinanda si Grandpa para sayo. Habang naglalakad si Luan, isang taxi ang huminto sa harap niya. Little brother, saan punta mo? Hindi ka mukhang taga rito. Sakay ka na, ihahatid kita. Maayos ang sagot ni Luan, hindi na, salamat. Mapilit si driver, maghahating gabi na, wala ka ng ibang masasakyan. Tara na, pero mariin ang sagot ni Luan, sabi ko hindi na. Ayoko, bulong ng driver habang paalis, siguro wala talagang pamasahe. Kawawa naman. Biglang dumating ang isang mamahaling kotse, kay Shuang. Bumaba siya agad, Teacher, pasensya na po, nahuli ako.
Napamulagat ang taxi driver. Mayaman pala. Bakit ganon man amit? Sup, tanga ko. Tinanong ni Shuang, Teacher, gusto mong turuan ng leksyon tong driver? Umiling si Luan, nakangisi. Hindi na. Mas magandang panoorin mo lang. Isang palabas na di mo malilimutan. Biglang may lumitaw sa likod ng taxi driver, isang babae. Uncle, pwede po ba akong sumakay? Ngumiti agad si driver. Aba syempre, para sa mga tulad mo lang talaga ako nagtatrabaho. Napakunot noo si Shuang. Teacher, sino yung kinakausap niya? Wala namang tao. Tumitig si Luan. Hindi lahat ng tao kayang makakita ng kamatayan. Gulat si Shuang. Kay kamatayan. Mamamatay na ba siya? Tinanong ng driver si Miss. Saan po tayo pupunta? Sagot ni Death. Pongwong Beach. Shuang, sa mundo, maraming bagay ang hindi kayang unawain ng normal na tao. Pero balang araw, kapag sumalpok ka sa katotohanan, maiintindihan mo rin. Pagdating sa 7-star Hotel Emirates, inabot ni Shuang ang keycard, papeles ng kontrata, at susi ng sasakyan. Teacher, ito po, Presidential Suite for 1 month. Courtesy of my grandpa. Please check if everything's in order, sabi ni Shuang. Tiningnan ni Luan ang mga papeles. Company transfer papers. Ibinibigay mo sa akin tong kumpanya. Ngiti ni Shuang, sa E-Family, maraming properties ang nakatrust sa amin. Maliit lang tong kumpanyang to pero malaki ang kita. Sabi ni Grandpa, ito raw ang tuition ko, kaya tanggapin mo, please. To New Media. Naisip ni Luan. Hindi ba doon nagtatrabaho si Xiaman? Astig talaga ang E-Family. Tumanggo siya. Okay, tatanggapin ko. Umalis na si Shuang pero may bilin. Teacher, if you need anything, tawagan mo lang ako. Pagdating sa suite, tumambad agad ang kakaibang eksena. May babaeng umiiyak. Director Wong, please, wag niyo pong gawin to. Magre-resign na lang ako, wag niyo lang akong pilitin. Bumantong hininga si Luan habang binubuksan ang pinto gamit ang keycard. Bakit may tao dito? Pagpasok niya, narinig niyang sinasabi ni Director Wong. Hindi kita pinipilit. Ilang babae na ang dumaan sakin, ikaw pa. Sigaw ng babae, kahit mawalan ako ng trabaho, hindi ako papayag. Tawa ni Wong, sige, sumigaw ka pa. Kahit anong gawin mo, walang papasok dito. Tahimik lang si Luan. Umupo sa isang tabi. Nagbukas ng yosi. Sinong hayop ka? Sigaw ni Wong. Alam mo ba kung sino ako? Sisirain ko buhay mo. Bulong ng babae, umalis ka na, delikado tong taong to. Pero hindi gumalaw si Luan. Chill lang. Humitit ng usok. Biglang sumugod si Wong, may hawak na bote. Pero pinigilan siya ng babae. Tumakas ka na. Sinabunutan ni Wong yung babae. Nabagok ulo niya sa mesa. Nanlilisik ang mata ni Luan. Tumayo. Hinawakan si Wong. Sa leeg. Sigaw ni Wong, bitawan mo ko. Makukulong ka habang buhay. Ngunit walang awa si Luan. Sa isang iglap, naging abo si Wong. Tahimik na sinabi ni Luan. Walang silbi ang basura sa mundong to. Isang boss na naman ang nalinas. Tumigil siya. Pero, anong gagawin ko sa babaeng to ngayon? Kailangan ko siyang alagaan. Binuhat niya ang babae at inilagay sa bathtub habang naghihintay. Naisip ni Luan na malapit na siyang mahimasmasan. Biglang sumigaw ng malakas ang babae. Sabi ni Luan, tumahimik ka. Tumugon ang babae, anong nangyari dito at nasaan si Wang Fu? Sagot ni Luan, huwag kang mag-alala sa kanya. Inayos ko na siya. Kapag nawala na ang iyong pagkalasing, maaari ka nang umalis. Sabi ng babae, lasing. Pero wala nga akong ininom. Paliwanag ni Luan, hindi ka lasing, pinainom ka ng gamot. Tingnan mo, ang pagtatangkang iligtas ka ay nakakapagod na. Sa ngayon, magpapahinga muna ako sa aking kama. Maaari kang lumabas mamaya. Napahiya, naisip ng babae sa sarili niya, ano kaya ang ibig niyang sabihin doon. Pagkatapos magbabad ng ilang sandali, sa wakas ay lumabas ang babae. Naisip niya, iniligtas ako ng nakababatang kapatid na ito mula kay W. Fu, isang lalaking napakadelikado na maging ang underworld ay kinatatakutan siya. Paano nagawang iligtas ako ng batang ito? Sabi ni Luan, tapos na ang oras mo. Naisip ng babae, sinabi niya sa akin na 15 minuto lang ako maaaring manatili, pero halos 1 oras na akong nag-show shower dahil ang sarap sa pakiramdam.
Sabi ng babaeng si Gia, sira na ang mga damit ko, kaya mahihirapan akong lumabas ng ganito. Siguradong hindi niya ako itatapon sa ganitong kalagayan. Karaniwan, sino mang lalaki ay matutuwa na panatilihin ang isang babae sa ganitong sitwasyon, pero nagtitiwala ako sa lalaking ito. Mukha siyang mabuting tao. Sabi ni Gia, maaari mo bang pahiramin ako ng iyong telepono sandali? Kailangan kong tawagan ang aking assistant. Sagot ni Luan, kunin mo ang telepono ko at pumunta ka sa iyong silid, pero siguraduhin mong i-lock mo ang pinto dahil ayaw kong maistorbo. Iniabot ang telepono, dagdag pa ni Luan, ayaw kong ulitin ang sarili ko, kaya tandaan mo ang sinabi ko. Naisip ni Gia, siya ang unang lalaki na hindi man lang ako tiningnan. Pagkatapos kong tingnan siya ng mas malapitan, masasabi kong medyo gwapo siya. Kapag nakatayo ako sa tabi niya, parang napakahalaga niya dahil sa kanyang mapang-utos na aura. Sabi ni Luan, huwag mo akong istorbohin. Pumunta ka sa iyong silid. Habang paalis siya, naisip ni Gia, ang lakas ng dating ng lalaking ito. Pagkaalis ni Gia, kinuha ni Luan ang isang kahoy na kahon at naisip, kaya pala nakatago sa loob ng kaong ito ang binhing makalangit. Buti na lang at nasa akin pa rin ang aking banal na kasulatan ng kataas-taasang emperador. Swerte pa rin ako, kung hindi ko nakita tong oportunidad na to, sayang talaga. Ang bawat buto, sabi ni Luan, may taglay na kapangyarihan mula sa ating mga ninuno. Kahit ordinary seed, pwedeng i-activate ang environmental god mo. Pero tong seed na to, iba to. Taglay nito ang kapangyarihan ng Divine Eye. Kapag na-absorb ko ng tama, magkakaroon ako ng godlike vision. Pero may problema, wala pa siyang cultivation power. Ang tanging pag-asa niya, ang scripture niya. At higit pa roon, hindi rin perpekto ang kondisyon ng seed. Mali ang pagkaka-preserve. Hindi pa pwedeng gamitin ngayon, pero kapag dumating ang tamang oras, siguradong magagamit ko to. Biglang may kumatok sa pinto. Sorry, sabi ni Gia, pero sira yung phone ng assistant ko. Pwede ba tayong magpalat ng room? Takot kasi akong matulog mag-isa. Hindi ako nanghihingi ng libre, willing akong magbayad ng double. Isip ni Luan. Di naman kagandahan ang second room. At kung may umataking tao ni Wanfo, yung second room ang una nilang titirahin, magkakaroon ako ng time tumawag ng tulong habang pinapatay nila tong taong to. Sabi ni Luan, mukhang pinag-isipan mo ng mabuti ang request mo. Calculated ka rin pala. Tumigil ka nga sa kakadaldal, sagot ni Gia. Payag ka ba o hindi? No, hindi ako papayag. Grabe, isip ni Gia. Ako si Laia, top tier actress, ni hindi ko siya ma-charm. Mukha lang naman siyang college student na matigas lang ang ulo. Fine, sabi ni Gia. Dito na lang ako sa room mo. Pero kung ayaw mong sa second bedroom matulog, edi mag-share tayo ng bed. Ayun o. Naisip niya habang pinagmamasdan si Luan. Nag-blush pa. Kahit anong tapang niyang magpakita, college boy pa rin yan. Pero sa isip ni Luan, ang hirap kontrolin ng katawan ng tao, pati emosyon, sabog. Naisip ni Gia, kapag di siya pumayag sa gusto ko, sisiguraduhin kong mahirapan din siya. Hindi ko siya palalagpasin. Tanong ni Luan, hindi ka ba natatakot na baka may gawin ako sa'yo? Sagot ni Gia, kung natatakot ako, edi sana wala ako dito. Pero sa loob-loob niya, syempre takot ako. Kapag kumalat sa net na si Laia nasa hotel kasama isang lalaki, chaos yan. Pero, matinong tao naman siya. Kung gusto niya akong pagsamantalahan nung unconscious ako, may chance na siya. Pwede naman niya akong samantalahin kagabi, pero hindi niya ginawa. Sigurado akong hindi siya gagawa ng kahit anong masama. Fine, sagot ni Luan. Pwede kang manatili dito. Yes, tuwang-tuwang isip ni Gia. Sa wakas, pumayag siyang matulog sa second bedroom. Pero di pa tumatagal, bumalik si Luan at sinabing, bago ka matulog, siguraduhing tuyo ang buhok mo. Baka magkasakit ka. Napahiya si Gia. Okay, i-dry ko, bulong niya. Hindi ko akalaing magiging ganito siya ka-considerate, isip ni Gia. Makalipas ang ilang minuto, humiga na si Luan sa kama. Matutulog na ako. Huwag kang magsasalita. Bakit kahit pumayag siya, di pa rin siya lumipat sa kabilang kwarto? Tanong ni Gia sa sarili. 3:00 na, hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Sa kabilang banda, ang ingay niya,
Istorbo sa tulog ko, inis na inis si Luan. Kinabukasan, wala ako sa mood, isip ni Luan. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Habang naghahanda siyang umalis, napansin niya ang card na iniwan ni Gia sa ilalim ng mesa. Nakasulat, "Sorry, wala akong dalang sapat na pera. Iniwan ko tong $800 bilang bayad for now. Nandyan din business card ko, contact mo na lang ako for full payment." Interesting tong babaeng to, napangiti si Luan. Paglabas niya, oras na para pumasok sa Tanggayo Media. Mukhang magiging exciting tong araw na to. Pagdating niya sa Tanggayo Media, sinalubong siya ng boss. "Mr. Luan, ito na po ang company transfer papers. Kailangan niyo na lang pumirma." Pagkatapos niyang pumirma, "Ano nga pala tong mga pinirmahan ko?" "Sir, yun na po yung huli. Salamat sa pag-sign." Just then, tumunog ang phone ni Luan, tumatawag si Xiaman. "Luan, gising ka na ba?" "Syempre gising na ako," sagot ni Luan. "Ano ko, nagsasalita habang tulog. 9 AM na, bakit wala ka pa? Sinubmit ko na resume mo sa company namin. Kung pupunta ka ngayon, may chance na makuha mo yung trabaho. Darating ako in 10 minutes. Pagdating mo, tawagan mo muna ako. Huwag ka munang pumasok." Habang naghihintay, tinukso si Xiaman ng office mate niya. "So, Xiaman, yung jowa mo pala mag-a-apply dito ngayon?" "Oo nga," sagot ni Xiaman. "Oh, so totoo pala yung mga rumors." Syempre, yung lalaki na pinili ni Xiaman dapat milyonaryo yan, bulong ng isa. "Pero bakit naman gugustuhin ng isang mayaman na lalaki na magtrabaho sa kumpanya natin?" tanong ng isa pa. Just then, dumating ang kaibigan ni Xiaman. "Nagkakamali kayo. Hindi mayaman yung lalaking yun. Isa lang siyang pobreng taga-baryo na naghahanap ng trabaho dito. Kaibigan ko si Xiaman since college. Kaya alam ko lahat tungkol sa jowa niya." "Talaga ba?" tanong ng isang babae. "Ganun ba talaga kababa ang boyfriend niya? Matagal ko na siyang pinagsasabihan na hiwalayan na yon, pero ang tigas ng ulo. Ang laki ng agwat nila, pero ayaw pa rin niyang bitawan." Biglang dumating si Luan. "Ah, dito ka pala nagtatrabaho, Xiaman. Bakit ka basta-basta pumasok? Di ba sinabi kong hintayin mo ako?" Sermon ni Xiaman. "Boyfriend mo ba siya?" tanong ng office mate. "Yes," sagot ni Luan, "pero anong pake mo? Grabe tong lalaking to, mukhang hirap sa buhay, tapos ganyan pa umasta," isip ng babae. Sabi ng isa, "Luan, bumaba ka na ba talaga sa level na kailangan mo pang humingi ng tulong kay Xiaman para lang makahanap ng trabaho? Deserve mo ba talaga siya?" "Mind your own business," sagot ni Luan. "Tigilan niyo yang chismis." Nap-icon ang babae. "Grabe ka makapagsalita. Kung wala si Xiaman, ni hindi ka siguro matatanggap pang linis ng banyo dito." Biglang dumating ang manager. "Ano tong kaguluhan?" Hindi pinansin ang ingay, tumingin siya kay Luan. "Ikaw ba si Luan? Ako ang sales manager ng Tanggayo Media. Simula ngayon, dito ka na sa department ko. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." "Okay," sagot ni Luan. "Kailan ako magsisimula?" Mukha siyang mahirap, pero ang yabang din nito, isip ng manager. "Dahil first day mo, bibigyan kita ng importanteng task. Meron tayong mga big clients na hindi nakuha ng ibang empleyado. Subukan mo kung kaya mo. Magandang deal to. Willing pa silang magbayad in advance," isip ni Luan. "Sure, madali lang to. Makukuha ko yung client." Nagdududa ang staff. Ni mga batikang empleyado, hindi mapapapayag yung client, tapos ikaw pa. Top artist ang gusto ng client, dagdag ng isa, wala namang papayag sa offer na ganyang kababa ang bayad. Walang pake si Luan. Tumawag siya agad sa client. Samantala, si Xiaman patuloy sa sermon. "Luan, wala ka na bang ibang alam kundi ipahiya sarili mo? Sinira mo araw ko." Natawa na lang ang manager. Sige, tapos na ang joke time. Balik na tayo sa trabaho. Tawagin nyo na lang ulit kami pag dumating na yung big star, ni Luan. Sa labas, napansin ng guard ang isang mamahaling sasakyan. "Miss, sino ang hinahanap nyo dito?" "I'm Lenya," sagot ng babae. Nagulat ang guard. "Ikaw ba si Lenya, yung number 1 celebrity ng bansa?" "Sila eh." Sa loob naman,
Kausap pa rin ni Loan ang client habang binabanatan pa rin siya ni Xiaman. Anong trip mo ha? Hilig mong mapahiya. Wala kang ginawa kundi guluhin tong araw ko. Kalma lang si Loan. Teka lang, wala akong ginawa para mapahiya ka. Tigilan mo yang pagsigaw-sigaw mo. Hindi mo ako pagmamayari, kaya huwag mo akong tretuhing parang alipin. Galit na sagot ni Xiaman, pagsisisi ko na pinili pa kita. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong halaga mo? Walang sikat na artista ang papayag na pumirma sa'yo. Noong ako'y minamaliit ng manager, ni hindi ka nagsalita para sakin. Pero ngayon kaya kung ayusin to mag-isa, bigla kang paipal. Chill ka lang. Kaya ko to. Xiaman, grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Sa labas ng Tanggayo Media, nagkakagulo na ang mga tao. Huwag kayong magtulakan. Sigaw ng guard. Sumisigaw ang mga fans, Laya. We love you. Isang autograph lang. Nanlaki ang mata ng manager. Grabe, yung ganitong crowd, siguradong may dumating na sikat na artista. Lumingon siya kay Xiaman. Akala mo ba mahirap lang si Loan? Xiaman, medyo defensive, hindi mo ba napansin? Mukhang ni hindi alam ng artista kung sino ang tumawag sa kanya. Baka nagkataon lang na dumaan siya rito. Tumanggo ang manager. Tama ka. Imposible namang para kay Loan dumayo pa dito si Laya. Tsamba lang yan. Pero paglapit ni Laya kay Loan, namumula pa siya. Finally, nahanap din kita. Nagulat si Xiaman. Imposible, tinawagan lang siya ni Loan tapos pumunta talaga si Lenya. Kalma lang si Loan. Upo tayo. Kung kaya mong tugunan ang pangangailangan ng client namin, tuloy ang project. Kung hindi, pwede ka nang umalis. Nag-isip si Laya. Akala ko tinawag niya lang ako para bolahin, pero seryoso pala siya. May business talaga. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin malimutan ang ginawa niya kay Wong Fu. Simula kagabi, ni anino ni Wong, wala akong nakita. Sa industriya namin, may 3 pinaka-worst na director. Yung isa, nagyayaya ng kape pero after nun, sinisiraan ka na. May isa pa, gaya ni Wong Fu laging humahabol sa mga babae. Pero si Wong Fu, pinakawalang hiya. Wala siyang sinasanto unless may matibay kang koneksyon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi siya makalapit kay kuya. Pinagsisihan ko tuloy na hindi ko nakuha number niya kaninang umaga, pero dahil sa project na to, may chance na akong makausap siya ulit. Nagtanong si Loan, paano ka nakaabot agad? Ngumiti si Laya. Malapit lang ako nung tumawag ka, kaya dali-dali akong pumunta. Akala ko gusto mo lang akong makita. Napalunok si Xiaman. Paano silang magkakilala? Huwag mo lang sabihing magkababata pa yang dalawa at sabay sumasakay ng kalabaw dati, hindi ako maniniwala. Biglang sabi ni Laya, Miss, pakisara naman yang pinto. Maingay sa labas. Sumimangot si Xiaman. Grabe, artista na talaga. Fans pa talaga ang nandyan. Sa labas, sigawan ang fans. Laya, pa-picture naman. Isang selfie lang. Guard, pasensya na, may importanteng meeting si Miss Laya. Bawal po munang pumasok. Nagtaka ang ibang tao. Bakit ang daming tao rito? Sumagot ang isa, andito daw yung superstar na si Laya, kausap niya yung guy na si Loan. Ha, si Laya, yung actress na kumita ng 2 billion sa last 2 movies niya. Oo, siya nga, grabe, yung fandom niya solid na solid. Mas sikat pa siya kay Tom Cruise. Sigaw ng isang fan habang pilit na sumisilip sa loob. Pumasok si manager lang. Tumabi kayong lahat, opisina to, hindi bahay nyo. Kailangan kong silipin ang kaguluhan na to, inis niyang bulong sa sarili. Biglang sinara ni Laya ang gate sa mukha ng mga tao. Naisip ni Xiaman, sikat ka nga, pero wala kang karapatang utusan ako. Dahil sa'yo, paano pa makakapagpanggap si Loan na walang alam? Laya, okay, tatanggapin ko na ang task na to. Ang manager ko na ang baalang mag-update ng schedule. Loan, hindi pa natin napag-uusapan ang bayad. Ngumiti si Laya. Kung papayag ka sa isang bagay, hindi mo na kailangang magbayad. Loan, anong kondisyon? Haze, ang daming pasikot-sikot ng mga tagalungsod. Pati yung matandang yon pinapirma ako ng kung ano-ano, bulong ni Loan sa sarili. Laya, simple lang. Mag-dinner tayo. Huwag kang tatanggi. Pag-alis niya, lumingon si Laya. Loan, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Loan,
Sige, pupunta ako. Habang palayo si Laia, ngumiti siya. Loan, hindi kita basta-bastang pakakawalan. Lumapit ang ilang office mates ni Loan. Boss, pwede bang makisama sa project mo? Oy, good colleague naman tayo, di ba? Pa-autograph naman ni Laia. Grabe, ang lakas niya, isip ng manager habang nakatingin kay Loan. Paano nalaman ni Laia ang pangalan niya? Imposible namang hindi ito sinadya. Pinaplano talaga to ni Loan. Siya man, manager lang, baka naman niloko lang ni Loan si Laia. Baka pinaniwala lang niya. Galit na sagot ni manager lang, sa tingin mo ba ganon kabobo si Laia? At ikaw, may mukha ka pang humarap sakin. Dahil sa'yo, nasira ang reputasyon ko. Siya man, manager lang, imbes na mapahiya tayo lalo, tanggalin na lang natin siya. Manager lang, tanggalin. E buong opisina alam na nakuha natin ang biggest client ngayong araw dahil kay Loan. Anong isasagot ko sa boss natin pag tinanong kung bakit ko siya tinanggal? Pero don't worry, dagdag pa niya. Ako ang baalang magturo ng leksyon sa lalaking to. Sa unang araw pa lang niya, puro gulo na. Mamayang gabi, siguradong hindi niya to malilimutan. Kinagabihan, sinama ni manager lang ang buong team sa isang kasino sa lungsod para sa welcome party. Pero mukhang hindi lang celebration ang tunay na pakay niya.